Um, ang mga ministries ba ay nandito lahat? Altar servers nasaan? Tapos, ang mga greeters and collectors, ang mga lay ministers, Miss Holy Communion, tapos, lectors and commentators, music ministry. Wala music ministry. Saan? Okay. Kayo na lang naiwan sa music ministry. Wala na, ganun lang talaga. Ano ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Ang pagtitipon natin sa umagang ito ay bunsod ng isang napakalaking pangangailangan na napansin namin para sa ating parokya. Alam po ninyo, marami akong napapansin na mga ginagawa natin sa ating paglilingkod sa banal na misa at ito'y minsan tinatanong ko si David. Alam niya naman si David, siya ngayon ay nasa liturgical commission ng diocese. At tinatanong ko sa kanya, David, bakit ganito ang napapansin ko? Bakit ganyan ang nangyayari, ganito nangyayari? Hindi ba itinuturo ito sa basic formation ng bawat ministry? Ang sabi niya, ay Father, hindi po. Sabi ko, anong binibigay niyong talk? Yan. Well, nagsabi siya sa akin, tas ako, paano matututo yung mga ministers? Ang sagot niya sa akin, Father, kasi po, yung iba't ibang mga bagay na concerns ninyo, dapat yan ibinibigay sa formation ng parokya. At nakita ko na ang nagiging problema talaga natin ay ang kakulangan sa formation. Kakulangan sa formation, kaya minsan kapag tayo ay umaasta sa banal na pagdiriwang, it is as if hindi natin naiintindihan ang ating ginagawa at para saan ang ating ginagawa at sino ba ang ating pinaglilingkuran. Okay? Kaya, actually, dumating itong desisyon na magkaroon tayo ng monthly liturgical formation dahil, mayroong isang insidente na pinansin ko at hindi apparently naintindihan kung bakit ko pinansin ang nasabing insidente. Ngayon, ang liturgical formation natin ay gagawin nating monthly o buwanan. Ang ikahuling Sabado ng buwan, Sabado ng umaga, ay magtitipon-tipon tayo dito upang mag-aral. Mag-aral para sa gayon ay mapalalim ang ating kaalaman sa liturhiya at mapalalim din ang ating pagmamahal sa ating ginagawa. Dahil nga mahirap mahalin ang hindi natin nakikilala. So, ang sa akin naman ay sana ang bawat ministry, you take attendance of your attendees. Ano bang gagawin natin? Medyo maging stricto tayo. Sabihin kaya natin na kapag hindi umattend ng monthly formation, suspendido na isang buwan. Pwede ba yon? Okay.
suspendido ng 1 buwan, pwede ba yon? Okay. Eh di wala nang kakanta sa choir kasi lagi silang wala. Diba? Sa bagay, madali naman kayo napapalitan ng recorded music, mas maganda pa nga silang kumanta kaysa sa inyo, di ba, no? Minsan kasi mamagaling no? Mamagaling, okay? So, yun na, let us be a little bit strict kasi nga we cannot love what we do not know. Okay? Hindi natin mamahalin, hindi natin kayang mahalin ang hindi natin nakikilala. Yun nga ang dahilan kung bakit ang Diyos anak ay naging tao. Yun yung first principle yan. Ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos anak ay para makita natin siya at makilala natin ang Diyos na hindi natin nakikita. Okay? Kasi kapag hindi mo nakikita ang Diyos, hindi mo nakikilala ang Diyos, paano mo siya mamahalin? Kung hindi mo siya mamahalin, paano mo siya mapaglilingkuran? At kung hindi natin nakikilala kung sino ang Diyos, kung hindi natin minamahal ang Diyos at pinaglilingkuran ng Diyos, bakit ka maghahangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama niya? Bakit ka maghahangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Akin na nga yung aklat ng pagbasa. Bakit ka maghahangad na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa buhay na walang hanggan, sino bang makakapiling mo? Ang makakapiling natin ay ang Diyos. Kung hindi mo siya kilala, mabubugnot ka lang sa piling niya dahil hindi mo nga kilala. Okay? Hindi mo nga kilala. Okay? So, kaya sikapin natin na yung paglilingkod natin sa Panginoon ay mabigyan din naman ng katuturan sa pamagitan ng pag-unawa kung sino siya at kung ano ang kanyang nilalayon para sa atin. Okay? So, let's make it monthly. Hanggang ano oras tayo dito? Kuya, 12 pa? Huwag naman, mga lang. Baka mabugnot ng lahat Okay. Let's try to end by let's try to end by 11 or something. Okay. So, nais kong simulan ang ating pagpanayam sa pamagitan ng pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Refidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap nang naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalin mo sa mga tao, sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang makasuutan at humanda sa makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa mula sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao." Kinaumagahan ng 3 araw ay nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang
malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok sa isang pugon, at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsasalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at ipinakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Kung natatandaan niyo yung kwento, actually, narinig niyo yung kwentong iyon doon sa mga panayam natin sa ongoing formation ng diocese, ongoing formation ng liturgical ministers. Diba, kwento ko sa inyo noon kung paanong nagpakita ang Diyos kay Moises at nagsalita siya mula sa isang mababang punong kahoy na bagamat nagliliyab ay hindi natutupok. At doon sa kwento ay ipinadala ng Diyos si Moises doon sa hari ng Ehipto, ang faraon ng Ehipto, dala ang isang mensahe. Ano 'yon? Ang sabi niya ay, palayain, ito ang pinasasabi ng Panginoon, palayain mo ang aking bayan upang mapaglingkuran nila ako sa ilang. At bago pinaalis ng Panginoon itong si Moises, ay kanyang sinabi na bilang palatandaan na lahat ng sinabi ko sa iyo ay magkakatotoo. Pag-alis ninyo sa Ehipto, ay sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Okay? Sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. So, mula noong sila'y nakalaya sa Ehipto, mula nung sila ay tumawid sa dagat na pula, okay? Naglakbay ang mga Ebreyo sa gitna ng ilang, at pagdating ng ikatlong buwan ay narating nila ang paanan ng bundok ng Sinai o ang bundok ng Horeb. At doon, narinig ninyo na binigyan ng Diyos si Moises ng utos na pagsabihan ang mga Ebreyo na maghanda sa loob ng 3 araw sapagkat bababa siya at makikipag-usap siya kay Moises sa harap ng mga tao. Kaya, anong paghahanda? Okay? So, bago humarap sa Diyos, ay kailangang maghanda. Okay? Bago humarap sa Diyos, kailangan maghanda. Minsan iniisip ko, kadalasan sa liturgical seminars, ang iniisip ng mga tao ay, Father, ituturo mo kung anong dapat namin gawin, anong hindi dapat gawin, kung saan kami dapat tumayo, kung saan kami uupo, kung paano kami maglakad, ganyan.
Kadalasan ang formation ng mga altar servers, ganon. Tinuturuan sila paano maglakad, gaano kabagal maglakad, sabay-sabay dapat ang padyak ng paa, ganyan. But that is not liturgical formation. Okay? Kung gusto niyo lang malaman kung anong dapat gawin at hindi dapat gawin, ay baka magbasa kayo ng manual. Nasa manual lahat yan. Kailangan nating maintindihan kung ano ba ang ating ginagawa. At sa banal na liturhiya, ano ba ang ating ginagawa? Ang sagot talaga diyan ay nakikipagtagpo tayo sa Diyos. Okay? Nakikipagtagpo tayo sa Diyos. At kung napapansin ninyo sa pagbasa ng salita ng Diyos, hindi basta-bastang kinakatagpo ang Diyos. Okay? Hindi basta-bastang kinakatagpo ang Diyos. Ang kaisa-isang pakikipagtagpo sa Diyos na hindi natin paghahandaan ay ang oras ng kamatayan. Lalo tigit kung bigla siyang dumating na parang magnanakaw sa gitna ng gabi. Dumarating siya ng hindi inaasahan. Pero sa lahat ng pakikipagtagpo natin sa Diyos, kinakailangang paghandaan ang pakikipagtagpo sa Kanya. Okay? That encounter with God, okay, encounter na ito sa Diyos, ay kailangan nating pinaghahandaan. Okay? We must always prepare. Because in the Bible, when God intends to meet the people, He sends instructions. Maghanda kayo. Darating ako. At yon ang nangyari sa sa reading natin ngayon. But Father, that is an Old Testament reading. Ano? If you look at the Gospels, ang ating Panginoon ay pumili ng 72 alagad. At sila ay pinadala ng dala-dalawa. Saan? Pinadala sila sa mga bayan na pupuntahan ni Jesus. Kahit halimbawa, si Juan Bautista, noong darating ang Diyos Anak, nauna si Juan Bautista upang ipaghanda siya ng mga ng bayan na sasalubong sa kanya. So you must keep in mind that even in the New Testament, Christ orders that people are prepared before He arrives. One of my best examples there would be the reading before Holy Thursday. Kung matatandaan nyo, that would be the reading of Holy Wednesday. Bago dumating ang hapunang Pampaskwa, lumapit ang mga apostoles kay Jesus at nagsabi, Panginoon, saan po ninyo nais ipagdiwang ang hapunang Pampaskwa? At itinuro niya sa kanila ang isang tao na makakasalubong nila sa Jerusalem, at sundan niyo siya patungo sa isang kwarto sa itaas, an upper room. At sabihin niyo, kailangan ng Panginoon ng lugar para
pagdausan ng hapunang Pampaskwa. At ipapakita niya sa inyo ang kwartong iyon at doon ninyo ipaghanda ang pagdiriwang. Now, why is that significant? That is significant because Christ intended that the first Mass will be celebrated on that evening. Na ang hapunang Pampaskwa na kanilang ipagdiriwang sa araw na iyon ay hindi katulad ng mga nakaraang hapunang Pampaskwa na pinagdiwang nilang sabay-sabay. No! Kakaiba ang mangyayari sa gabing iyon ng Huwebes Santo dahil sa gabing iyon, itatatag ni Jesus ang banal na misa. So even the first Mass was duly prepared for. Yung unang misa ay talagang pinaghandaan. Hindi yung sila'y naglalakad, tapos sabi ni Jesus, sige na, yan na, maglatag na kayo dyan ng tela. Po tayo, kain na, labas ang baon. No! He instructed his disciples to enter a specific room and there prepare what they needed for that night's Paschal feast, because that Paschal feast was no ordinary feast. It was to be the beginning, the institution of the Holy Eucharist. It was his last supper, okay? But it was the first Mass. Very strange, ano? Ang huling hapunan ay ang unang misa. And that is the ultimate encounter with Christ. The ultimate encounter with Christ. Because it will be that encounter, yung pagtatagpong iyon, that will characterize Christian life. It will characterize Christian life. Kaya importante ang sabi ng Panginoon ay magsasalta ako sa iyo mula sa makapal na ulap, kaya sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Magugulat kayo, anong unang-una sa agenda ng paghahanda? Anong unang-una agenda sa paghahanda? Sagot! Kailangang labhan nila ang kalang mga damit. Maglaba ng damit. Maligo. Kapag kayo ang unang-unang paghahanda para makipagtagpo sa Diyos, maligo, maglaba ng damit. Servers, yung masutana ninyo, nanlilimahid sa loob. Umaakit kayo sa altar, nanlilimahid. Nakahiya. Pangalawa, naliligo ba kayo? Hindi totoo yan. Alam kong may hindi naliligo sa inyo. Nako. Mga hindi naliligo, utang na loob. Kapag napapansin ninyong lumalayo ako sa inyo, sabihin may naaamoy ako. Okay? Kasi minsan, nisip natin, yung paghahanda, kalooban. Tama naman. Magkumpisal, tiyakin na ikaw ay nasa estado ng biyaya, di ba? Walang kasalanan. Tama! Pero huwag niyong kalilimutan yung sinabi ng Panginoon. Una, maligo. Pangalawa, maglaba ng damit. Maglaba ng damit. Okay? Maglaba ng damit.
Naawa lang kay Tita Meli kasi mag-isa lang ang mother butler. Kundi sa kanya ko pinalaba lahat ng damit ko dyan. Kaya kawawa naman yung ali, nag-iisa. Kaya sa mother ko pinalalaban. Okay? So, kailangan labhan ang dalang kasuotan. Pag ako nakakita talaga ng nanlilimahin na surplus bukas, ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang talaga. Okay? Labhan damit, sapagkat ako, ang Panginoon ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. In fact, do you realize na yung paliligo at yung paglalaban ng damit actually is not peculiar to Christianity and to Judaism. Tingnan nyo, pumunta kayo sa moske. Ano ang makikita nyo sa labas ng moske? Ano? Gripo. Tanungin nyo yung mga Muslim. Hindi sila papasok sa moske nang hindi naguhugas ng mukha, naguhugas ng kamay, at naguhugas ng paa. Ritual baths, yung ritual cleansing ay actually nakikita sa lahat ng mga lehitimong relihiyon. Kung napapansin ninyo si Jesus, ang unang misa ay ginanap huling hapunan, right? Ano ang reading ng Huwebes Santo? Anong ginawa ni Jesus sa huling hapunan? Naghugas ng ano? Paanino? Ng mga apostoles. Bakit? Bakit? Kasi sa gabing iyon, ang mga apostoles ay oordinahan niya bilang mga pari. At kung titignan ninyo yung kwento ng Exodo, ang ordinasyon, ang unang baitang, the first step, ang unang ritual ng ordinasyon ay ano? Pinaliguan ni Moises ang punong pari na si Aaron. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay pinaliguan muna niya. Napapansin nyo rin sa misa, di ba? Sa misa, pagdating ng ofertory, there is a very distinct ritual na kung saan huhugasan ng altar servers ang kamay ng pari. Saan nanggaling yon? It is a ritual bath. Okay? It is a ritual bath. Hindi lamang tayo humaharap sa Panginoon ng malinis ang konsyensya, kundi humaharap din tayo sa Panginoon na malinis ang katawan at ang damit. Kaya minsan, panakita ko ng altar server, di ba? Makikita nyo yung kuko. Kaya, napapansin nyo, minsan ako, pag madumi ang kuko, talaga sinasalat ko yan ng tela. Kailangan maging malinis. Kailangan maging malinis. Okay? So, yun yan. So, kailangan labhan ang kanilang makasuotan at tumanda sa makalawa sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Tapos, kinaumaga ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. At ang bundok ay binalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na
tunog ng tambuli. At ang lahat ng mga tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Yung bundok ng Sinai na yon, kung paanong buwaba ang Diyos sa punong kahoy at ito'y nagliliyab, ganun din ang nangyari sa bundok ng Sinai. Mayroon ngayong isang finding, no, na mayroong isang bundok sa may Saudi Arabia na nagmamatch doon sa kwento ng pagpanaog ng Diyos sa bundok ng Sinai. Bakit nagmamatch? Yung buong bundok, di ba? Anong kulay ng bundok? Brown, lupa, kasi hindi man mapuno sa Arabia, di ba? So tuyot ang lupa, brown. Brown yung kapaligiran ng bundok, pero nakakapagtaka, yung buong tuktok ng bundok ay itim, na para bagang nasunog ang buong tuktok ng bundok. In fact, if you go lower there, makikita nyo sa excavation ang ruins ng parabagang isang altar na giniba, which would match the story of the golden calf. At doon sa bundok na yon ay may dumadaloy na isang sapa. Isang sapa. And it matches the story kasi nga yung sapa na yon ay kung natatanda yung storya, galit na galit si Moises dahil sumasamba sila sa isang ginintuang guya. Ang ginawa niya, tinunaw niya ang guya at pinulbos. At itinapon niya ang pulbos ng ginto sa sapa at pinainom sa mga Israelita ang tubig ng nasabing sapa. Hindi maliit na sapa yun, malaki. Bakit? Kasi ilang tao ba ang lumabas sa Ehipto? Ang sabi ng kwento, 600,000 na lalaki. Hindi pa kabilang doon ang mga asawa, mababae, at ang mga bata. 600,000. So for you to order 600 plus thousand more plus people to drink water from a stream, it must be a very big stream. And that story, that the findings of that mountain in Saudi Arabia, it actually parang fits the story. At ito, makikita nyo may perimeter wall gawa sa mga bato na pinagsunod-sunod all around the mountain. And it fits the story. Why? Kasi God gave specific instructions. No one will touch the mountain. Anyone or any animal that touches the mountain will die. That is why there's a perimeter wall. Napapansin niyo in old churches, there are communion rails that correspond to the perimeter walls placed by the Hebrews along the sides of Mount Sinai. It is supposed to be a wall that separates the world from God Himself. Okay? Yun. So, apparently, nagbukang nasusunog yung ibabaw ng bundok. And
Ano ang naidulot ng pangitaing iyon sa mga tao? Ang sagot ay lahat ng tao ay nanginig sa takot. Fear. The first effect of realizing that God is present is really fear of the Lord. Reverential fear. Takot. Diba? Kapag mayroon kang kaibigan na narinig mong nagbabalak na gumawa ng isang masamang bagay, ano sasabi natin? Uy, matakot ka naman sa Diyos. Matakot ka naman sa Diyos. We have come to a time wherein the curtain of the sacred is no longer respected by people. And what brings that about? It is brought about by the secularization of society. The secularization na ang diwa ng mundo ay nananaig to the point that there is no more reverential fear of God. Boundaries are no longer respected. Okay? Boundaries are no longer respected. And you know, once we do not respect the boundaries between the sacred and the secular, you are witnessing the downfall of society. Bakit? Kasi the fear of the Lord, ang takot sa Diyos, ay ang simula ng lahat ng karunungan. Ang lahat ng kapalaluan ay nanggagaling sa pagkawala ng takot sa Panginoon. I do not fear God. I do not fear God. Lucifer attempted to cross that boundary. I do not fear God. But in the end, the limitation of his angelic nature would have to bow to the fact that God is not like any of his creatures and God is never mocked. Tumiya, ano ang nakikitang palatandaan, yung bunga ng pagkawala ng sense of boundary ng banal at ng mundo? Alam nyo sa nakikita ngayon yan, pansinin ninyo. How do your children talk to you? How do your children talk to you? Do they talk to you as if you were an equal? Natatandaan nyo? If you're as old as I am, matatandaan ninyo, hindi tayo pwedeng sumagot sa magulang. Right? Nako, tinatampal tayo sa bibig ng magulang niyan pag sumasagot tayo sa magulang. And do you remember yung usual na dialogue? Hoy, gumalang ka, anak lang kita. True or not? True. Sometimes, young people, they cross the boundaries even of filial relationships because they have seen that the world has crossed
the boundaries of the sacred. Nothing is sacred anymore. Nothing is sacred anymore. And that denial of the boundaries of the sacred, it is now shown in the crossing of boundaries between generations. To the point that our young people will even think that they know better than their parents. True or not? Na marami sa ating mga kabataan, ang akala nila kung umasta sila, parang mas magaling sila sa kanilang mga magulang. How many times have you seen? Okay? Ang anak, kapag sila na ang nagbabayad ng bahay, kapag sila ay nagbabayad na ng kuryente, kapag sila nagbabayad ng tubig, nagbabayad ng pagkain, ang trato sa magulang ay parang basahan na lamang. Father, malaki na kasi sila eh. Oh no, in my time, kahit ako'y matanda na, I still have to respect my parents. Sa mga kasi hindi, ako parish priest dito, pero sa bahay, anak lang ako ng nanay at tatay ko. We never crossed boundaries. There's always that perimeter wall that separates authority from the ordinary, the holy from the ordinary. Now, Father, why do you associate filial obedience and honor of parents? Why do you associate that to the crossing of the boundaries of the sacred? It's very simple. Why do we honor our father and our mother? Incidentally, piyesta ni Santa Ana at si San Joaquin ngayon, ang parents ni Mama Mary. Why do we honor our father and our mother? Why? Why? We honor our parents because they are God's image in our lives. Tingnan yung 10 Commandments. Pinakauna, ang 10 Commandments divided into 2 parts. Isa para sa Diyos, obligasyon sa Diyos, at yung kabilang bahagi, obligasyon sa kapwa-tao. 1, 2, 3, unang bahagi, mga obligasyon sa Diyos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, obligasyon sa kapwa-tao. What is the first? Well, you shall have no other gods with. Honor God. Doon sa bahagi ng kapwa-tao, what is the first? Honor your father and your mother. So, kapag halimbawa, hindi na natin kinikilala ang mga hangganan ng banal sa sekular, sa mundo, mapapansin nyo, kapag hindi na ginagalang ang Diyos, hindi na rin
ginagalang ang magulang. Okay? Kapag hindi na ginagalang ang Diyos sa lipunan, makikita niyo yan sa bahay, hindi na rin ginagalang ang magulang. To the point na kapag ang magulang ay wala ng kakayanang tumustos ng pamilya at sila na ang tinutustusan, nag-aakala ang anak na nahigitan na nila ang kanilang magulang. But remember what our Lord said, no servant is greater than his master. No pupil is greater than his teacher. Kailanman, hindi mo mahihigitan ang iyong magulang. Maaaring maging kapantay mo sila, maaaring maging katulad mo sila, pero hindi mo sila mahihigitan. Ganon din tayo. We will never be equal to God. Hindi natin mahihigitan ang Diyos. Ngayon, ang mga tao ay sinidla ng takot. Kasi nga, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. In fact, kinakatakutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Bakit? Kasi ang sino mang makakita sa kaluwalhatian ng Diyos ay namamatay. That was an Old Testament rule. Nobody sees God and lives. Yun ang dahilan kung bakit, isang araw, yung mga Ebreyo, nilapitan na si Moises. Moises, pwede ba makipag-usap ka para sa amin sa Diyos? Ayaw na namin marinig ang kanyang boses. Bakit? Kasi baka kami mamatay sa takot. And that was the reason why Moses became the intermediary between God and the Israelites. Because people asked God, please, do not talk to us directly anymore. Or else we will die of fright. We will die of fear. Okay? Yun yan na. Mas ba matakot sa Panginoon? Hindi. Bakit? Ang takot sa Panginoon ay ang simula ng lahat ng karunungan. You will live your life well so long as you fear God. But the fear of God, the fear of the Holy Spirit, the fear of God given by the Holy Spirit is not fear of slaves. It is that servile fear. But it is actually filial fear. Ako, takot ako sa tatay ko. Hindi dahil sasaktan ako ng tatay ko pag hindi ako natakot sa akin. Hindi. Kailanman hindi ako sinaktan ng tatay ko. Kailanman hindi ako sinaktan ng nanay ko. Never, never, never. Okay? Never, never. And yet, I fear my father because I respect my father. I honor my father. Kaya takot ako gumawa ng kalokohan. Bakit ako takot gumawa ng kalokohan? Simple lang. Dala ko ang pangalan ng tatay ko. At kailanman, ayaw kong madungisan ang kanyang pangalan. Kailanman, ayaw kong madungisan ang kanyang pangalan.
Yan ang laging pinamumukha sa mga kapatid ko. Kailanman huwag nating dudungisan ang pangalan ng tatay. Igalang natin ang tatay. Igalang natin nanay. Ano yung mapansin yung ama namin? Yung panatinuro ni Jesus sa atin, ano yon? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ano yon? Filial fear. Takot ng anak sa tatay. Pero natatakot tayo sa tatay hindi dahil siya'y malupit, no. Kundi natatakot tayo sa tatay dahil siya'y nagmamahal. At nahihiya tayong saktan ang pagmamahal na iyan. Ganon din ang nanay, si Mama Mary. Minsan, pinababayaan natin ibang tao na lapastanganin si Mama Mary. Nanay mo yun. Hindi ka kikibo? Nanay mo yun. Pabayaan mo na siyang lapastanganin ng mga tao? Nanay mo yan. Pagtanggol mo yung nanay mo. All of that is filial piety. Filial piety. So when there is a destruction of boundaries, okay, kapag nasisira yung mga hangganan, to the point na umaasta akong kapantay ng mga nasa taas sa akin, that is only reflective of what is happening in society. Na ang Diyos ay hindi na natin ginagalang at kinakatakutan. Hindi na natin ginagalang at kinakatakutan. Ngayon, do you realize na kapag tayo ay dumadating sa banal na misa, nakikipagtagpo tayo sa Diyos. Nakikipagtagpo tayo sa Diyos. Na to the point na, my Father, bakit parang wala akong nararamdaman? Walang kulog, walang kidlat, di ba? Walang apoy. Pang ordinaryo lang, pang ganyan lang. And yet, ang hindi nakikita ng mata ng tao ay nakikita ng pananampalataya ng tao. You have approached the living God. You have approached the living God. Anong nangyayari sa banal na misa? Sa banal na misa, humaharap tayo sa Diyos. Sa banal na misa, ang Diyos ay pumapanaog sa lupa. Many people, they look down at the Mass because it is just a ritual. But no. Mass is worship. Pagsamba sa Diyos. That presence of God, no? Yung presensya ng Diyos, na dapat we must always be aware of, lalo't higit dito sa loob ng simbahan. The presence of God. You have come to Mount Zion. Sabi nga ng manunulat sa Bagong Tipan. You have come to the presence of myriads of angels.
You have come into the presence of the saints. You have come to the blood that is more precious than that of Abel. You have come to Christ, the mediator between God and man. Actually, I'll tell you the truth. Ang kontrobersyang nagpaisip sa akin na we must engage na in liturgical formation. Because actually, one incident na sinita ko ang mga lay ministers do sa Ayala. Bakit? Kasi napapansin ko, si Jesus, bumaba na sa altar. Ang tinapay at alak, katawan at dugo na ni Jesus. Nandun sa altar. Ngayon, yung altar, ang mga lay ministers nakaupo dyan sa harap. Dito mga lay ministers nakaupo sa gilid. Pero doon, harap. Tapos nun, kapag dumarating ang banal na komunyon, kapag binuksan ko yung tabernacle at luluhod ako, luluhod din sila. Sabi ko, ba't kayo lumuluhod? Tapos nun, pagdating ng communion, nakaupo sila na, tapos ang communion, nakaupo na, nag-ayos ang gamit. Tapos ibabalik ko na yung Blessed Sacrament sa tabernakulo. Pagbukas akong pintuan, lulud ako, lulud din sila. Ang layo nun yun. Father, kasi pagkilala namin sa presensya ng Panginoon, kung kinikilala niyang presensya ng Panginoon sa tabernacle, kanina pang nandyan siya sa altar, hindi niyo kinikilala. Ang tagal-tagal niya sa altar, parang pagbukas ng tabernacle, ganun lang. Tagal niyo kaupo doon, pero pagbukas ng tabernacle, biglang luhod. Bakit? Remember, genuflection. Ang genuflection ay pagpapakita ng paggalang sa kabanal-banalang sakramento. Actually, dalawa ang genuflection. Una, ang banal sakramento, kapag kayo pumasok sa simbahan, nandyan si Jesus, siyang unang babatiin. Hindi yung pagpasimbahan, uy, kamusta ka na, Mare? O nahanda na ba yung collection basket? Ayan. Hindi. Pagpasok ninyo, genuflect. Pagpapakita ng paggalang na si Jesus nandito. Okay? Pagpapakita ng paggalang na si Jesus nandito. You genuflect. Whenever you pass in front of the tabernacle, you genuflect. Ang di ko lang naintindihan, why is it that you genuflect, you're here, you genuflect ang tabernacle when the priest opens the tabernacle, but the Lord has been at the altar already from Santo Santo. So ano yun, wala siya dyan? You just pretend that He's not there? The only one who is obliged to genuflect is the one who passes in front of the tabernacle. But you stay there. So you stand still. Why? Because you stand in attention before Christ who has been at the altar since Santo Santo. Ang tatanong ko lang, ba't natitrigger kayo na mag-genuflect? Ang layo ninyo sa tabernacle. Do you genuflect because the door is opened? See? In the Latin Mass,
It is a pious practice. After communion, people kept kneeling, and they do not stand not until the Blessed Sacrament is returned into the tabernacle. But you see, from the very beginning, they were kneeling. Ibig sabihin, kinikilala nila. Hindi yung kukuya-kuyakoy ka dyan, nakaupo ka dyan, kukuya-kuyakoy, tapos biglang pagbuksan tabernacle, biglang, ano ba yung ginanon mo? Yung pinto? Kasi nabuksan? Tsagan! Nabuksan? Hindi. It's the presence of the Lord. Now, how do you genuflect? You bend your right knee, yung kanang tuhod. If you greet a bishop, you genuflect before him, but you bend the left knee. You see? Hahalik kayo sa kamay ng obispo, kaliwa. Pero kapag nasa harap na ng Panginoon sa banal sakramento, kanan. See? Of course, mga bishops today, syempre ayaw nila, kunyari, humble, ganyan. Oh, okay na. Nawala tuloy. Yan. Ang hindi lang naisip, huwag sila magtataka bakit walang paggalang sa kanila yung mga tao. Kasi nga, you have allowed people to cross the boundaries. So, huwag kayong papasok, huwag kayong dadaan dito sa harap ng Panginoon, huwag kayong dadaan dito na parang wala lang. Ano kayo, si Paul? Si Paul lang ang may karapatang dumaan-daan ng tabernacle nang hindi yumuyukod. Bakit? Aso siya. Hindi niya alam. Kahit anong katekismo bigay ko kay Paul, hindi niya maiintindihan. Kuha niyo, aso yun eh. Aso ka ba? Hindi ka aso. Oo. Hindi ka aso. Oo. See? Ha? Who genuflects? Kahit halimbawa, may mga lugar na ang lay ministers nasa taas. Nasa taas. Ako, I don't allow it. Pinastas sila, lay ministers. Di nandun, no? Nandito kayo, altar, si Jesus, nandyan. Ganyan. Tapos may magbubukas kayo, magko-communion na, kukunin blessed sacrament sa likod. Lahat ba naman sila? Tatalikod. Sabay-sabay. Orchestrated genuflection. Oh, ganda, di ba, tingnan? Ang tanong ko, sino yung nandun sa altar? Wala lang. Sino nasa altar? Wala lang, you see. What message are you giving to the people? Message you're giving to the people would be, ang tunay na Jesus nandun sa loob. Yung nandun sa ibabaw ng altar, hindi pa. Hindi tunay na Jesus yun. The one who opens the tabernacle and closes the tabernacle and passes in front of the tabernacle is the one obliged to genuflect. Obliged to genuflect. We have to realize that you and I are meeting God. Nakikipagtagpo tayo sa Diyos. Maraming mga ritual na ginagawa natin, bagay ng ritual, na hindi natin iintindi kung bakit. Bawa. Lagi nangyayari ito sa Ayala. Ewan ko bakit doon nangyayari lahat yan. Isang server, for the faithful, nandun sa gilid. Mamaya-maya, nagpatong ng chalice sa ibabaw ng altar. Tapos, yumuko.
Sino yung kuha niya? Hangin? May multo? May tao ba doon? Nandito sa tabi niya eh. Ba't kayo yuko doon? Ano mayroon doon? Wala mong laman doon. Maliban ako nakakita ka ng mumo, may mumo doon. Wala naman. Ako, ba't ka ba yumuyuko? Ako. Kanino ko ba dapat yumuko? Doon po. Bakit? Ano nandun? Sa Ayala, ang tabernacle nasa gilid, wala sa gitna. Ba't kayo yumuyuko doon? Ano kanino ko na dapat yumuko? Kanino po? Sa akin. Bakit? Ako yung simbolo ng Diyos eh. Bakit yumuyuko sa pare? Kasi, at that moment, siya si Kristo na nag-aalay ng misa. Kaya kayo yumuyuko. Ganun kasimple lang yun. But if you do not understand what you are doing, wala. Uulitin yung ritual, wala mang katuturan. Kasi nga, we don't understand what we are doing. Okay? So yun ha. Now, when we engage in sacred liturgy, ito lang tatandaan natin. What do we do in sacred liturgy? Answer. We pray. Mula sa pagpasok ninyo sa simbahan, tandaan ninyo, ang pakay nyo sa simbahan ay makipagtagpo sa Diyos. Socials are done outside. Kaya nga, maganda in a way na wala tayong magagawa, pero maganda in a way na ang ating simbahan may patio. Lahat ng ingay ninyo, gawin mo sa patio. Lahat ng kapagdaldalan nyo, gawin nyo sa patio. Lahat ng pag-uusay, gawin nyo sa patio. Pero pagpasok ninyo sa grills na yan, at nag-genuflect kayo sa Blessed Sacrament, tahimik na lahat. Bakit? Nandito ang Panginoon. Nandito ang Panginoon. We do not engage in useless conversations while inside the church. Yan yung pet peeve ko, kapag nakakarinig ako ng ingay sa simbahan. May mga, mga matatandang linggo. Sa inyo lagi nagagaling ingay dito. Minsan mga lay minister doon, kaiingay. Mga altar service, mga sacrifice, Diyos ko, kaiingay. Ang mga hindi lang nag-iingay, yung mga sino man nag-iingay dito? Ay, mga kolektora, kasi malayo sila, nasa labas sila, chichismisan sila sa labas. Pala. Mga collectors, sa greeters, tama nga naman, doon kayo sa labas, mag-ingay ha, wag sa loob. Pet peeve ko talaga yan, pikong-pikon ako dyan. Kapag nakakarinig ako ng ingay sa loob simbahan, sabi ko, nasan po ang palengke? Sa kabila po ng Bonifacio. Kung gusto nyo mamalengke, tawid po kayo. Dahil simbahan ito, hindi ito palengke. Ito yung lugar na ito, ang isa sa mga natatanging lugar na makakakuha ka ng kapayapaan, katahimikan. Okay? Kasi nandito ang Panginoon. Ang bahay na ito, hindi akin, ha? Ang bahay na ito, bahay ni Jesus, ang anak ng Diyos. Hindi porket nandito ako, iingay dahil sa akin. Hindi. Hindi nga kayo papasok sa bahay ng may bahay, di ba? Kapag kayo ba, pasok sa bahay ng may bahay, ay, kumaki, ano ba? Hindi, siyempre, well-behaved ka doon. Hindi ka pupulot ang pagkain, hindi ka inaalok, di ba? Kain ka muna. O ganon. Kahit na halimbawa, magkaroon ng komosyon tulad ng may hinimatay sa gutom mo sa init. Naku, wag na wag kayong gagawa ng komosyon. Papansin nyo ako, kapag halimbawa may hinimatay, tatawag ko na si Sam, bubulungan ko, pakitingnan nga kung anong nangyari doon.
tas sige na, misa. That's the proper way to do it. Interventions are done discreetly during Mass and even outside Mass. Christ is not present in the church just during the Mass. Christ is present before the Mass and after the Mass because we reserve the Blessed Sacrament. Napansin nyo, when I first arrived in this parish, ang una kong ginalaw ay ang tabernacle. Nandun siya dati sa gilid, pinagiba ko yon, pinalagay ko sa gitna. Bakit? Bakit nasa gilid ng bahay ang may-ari ng bahay? Ang may-ari ng bahay dapat nasa pinaka-prominenteng lugar. Anong pinaka-prominenteng lugar? Ang gitna. Now, the tabernacle at the center should be always recognized. How is it recognized? By a lamp that burns night and day, 24 hours a day, 7 days a week. Hindi pinapatay, not unless the Blessed Sacrament is absent. Not unless the Blessed Sacrament is absent. Therefore, when you see that lamp lighted, nastas na yon, it means the Lord is inside the tabernacle. You enter, genuflect, and then go to your place in silence. And stay in silence until the beginning of the Mass. I notice many of you keep quiet when you see me coming out of the convent door. But don't keep quiet because of me. Keep quiet because of the Lord. The Lord is here. As I tell you, do not engage in useless conversations. You want to engage in conversations, go out. Punta kayo sa patio. Diyan kayo mag-usap. Punta kayo sa labas. Diyan kayo mag-usap. But while you are in the Lord's house, give Him full and undivided attention. Natatandaan niyo yung gospel ng linggo? Diba? Pumasok si Jesus panauhin sa bahay ni Marta at Maria. Aligagang-aligaga si Marta sa paghahanda. Sinabi niya, pero si Maria nandoon, tahimik, nakaupo sa paanan ni Jesus. Reklamo, maangal ang Marta, Panginoon, sabihin nga niyo yung kapatid ko, tulungan naman niyo ako, hindi ako magkando-gaga dito. Ang sabi ng Panginoon, ay nako Marta, aligagang-aligaga ka sa napakaraming bagay, isang bagay lang kailangan. Pinili ni Maria at hindi ito aalisin sa kanya. Yung hindi ko sasabing wala tayong gagawin kundi pumunta sa simbahan at magdasal. Hindi. Ako din suspicious ako sa mga taong lagi nasa simbahan. Hoy, wala ka bang trabaho? Wala ka bang ibang gagawin? Okay? Kailangan din, lumabas, ha? Kailangan din magtrabaho. Right? May mapananagutan tayo sa pamilya. May mapananagutan tayo. Right. But when you are in church, give Christ full and undivided attention. Uulitin ko, ha? I discourage you from, being in church 24 hours a day, 7 days a week. Napakawala kang ginagawa. May mga pananagutan. May mga bayarin na kailang habulin. Right? May mga pananagot, may mga anak na dapat alagaan. May asawa na dapat alagaan. Right?
Tama. Pero when you are in church, give Christ full and undivided attention. Full and undivided attention. Now, when you're out, kapag nakalabas ka sa grills, sige na, okay na. Uy, kamusta ka na Kamusta ka na? Tagal ka na, hindi nakikita No. But while you're inside, give Christ full and undivided attention. Okay? So, it's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Tapos, may katanungan for the meantime. Pero we will do this every month. Hihimay-himayin natin kung anong liturhiya, kung ano ang misa, himay natin ang real presence, himay natin ang maritual ng misa. Okay? So, mayroon bang makatanungan? Yeah. Ano nga? Ano nga? Kasi wala bang microphone, Sam? Bigyan mo microphone. Jaketan nyo nga si Tito Bing. Bigyan ng jacket. Sam! Yan jacket. Ito na lang, Yes, Tito Bing. Ang tabernacle sa Ayala, nasa gilid. Ang krus po ay nasa gitna. Tama po. Pero po, pag pumapasok po sa simbahan, 2 beses po ba dapat mag-genuflect? Hindi, isa lang. Ganito yan. Bakit nasa gilid ang tabernacle ng Ayala Mall? Kasi pagkalaki-laki ng krus, saan mo uukain yung tabernacle doon? Ang liit-liit ng altar, ang liit-liit ng, the sanctuary is so small, napakaliit. So saan mo ilalagay yung tabernacle doon? Ako gusto ko siya ilagay sa gitna, pero nandun yung krus na pagkalaki-laki. Okay. Yung malaking krus na ito, bagay, kasi malaki yung space. Pero sa Ayala, no choice but to put the tabernacle in the gilid kasi nga ang laki ng krus. Hindi ko malaman sa ko ilalagay yung tabernacle doon. Okay? Now, kapag, ito pala, yun. Yes, okay. Ito entrance procession. Yan laging pinagderibatihan lagi. Entrance procession. Ang problema sa Ayala, minsan ang tabernacle may laman, minsan wala. Bakit? Kasi ang tabernacle diyan ay only for the purpose na hindi ako pabalik-balik sa simbahan pakunin ang Blessed Sacrament during Mass. So usually, ang tabernacle doon, nagkakaroon ng laman after the Mass of Saturday night. And then overnight si Jesus doon, staycation siya doon, ganyan. Tapos noon, ang uwi niya after the 5 p.m. Mass. Kasi lahat ng mga natitirang Blessed Sacrament, doon inilalagak. Okay, doon inilalagak. So, if it is the entrance procession of Saturday afternoon, wala pa si Jesus sa tabernacle. So, you come in, you bow. Bow to what? Not the cross, but to the altar. Why the altar? Because the altar is Christ. Okay? Yung mesa na yan is Christ. Kaya nga hinahalikan niya ng pare. Kasi that is Christ. Pero kapag dumating kayo for Mass, tulad dito, halima dito, the Lord is always in the tabernacle, except Good Friday. Okay? But the Lord is always in the tabernacle. Therefore, pagpasok ninyo,
You genuflect before the tabernacle and then go to your seat. Okay? It's simpler that way. You genuflect before the tabernacle and then go to your place. If you're in Ayala, you genuflect or bow if the Blessed Sacrament is not there. You bow to the altar and then go to your place. Huwag yung nag-iipon tayo lahat sa harap, tapos sabay-sabay, synchronized genuflection. Tachan! Hindi. 2 by 2. Ito din napapansin ko, minsan nangyayari dito, madalas nangyayari sa Ayala. Ano yon? Bakit 1 by 1? Ano yun? Sa Gala, Flores de Mayo? 2 by 2. Okay? So, dalawang lectors, partner, dalawang lay minister, partner, ganyan. Dala-dalawa. The only one who walks solo would be the cross, the gospel book, and the priest. So, dalawa. Pag nandiyan si Jesus sa tabernacle, sabay, genuflect agad, and then go to your seat. Pag wala si Jesus sa altar, sabay, dala-dalawa, bow, and then go to your seat. Pasimplihin natin ang rubrics. Huwag natin masyadong gawing komplikado. Okay? So, by pairs, either you bow to the altar because the Lord is not yet in the tabernacle, or you genuflect because the Lord is already in the tabernacle, by pairs, and then go to your place. Huwag niyong aantayin si Father, pumunta pa sa harap, saka kayo synchronized swimming. Ayan. Okay? Hindi tayo synchronized swimming dito. Dala-dalawa. The objective is what? To reach the altar. Ganun kasimple lang yon. That's the objective. To reach the altar. Okay? Pero ito I always emphasize it. If the Lord is in the tabernacle, sa pinto pa lang, genuflect na. And then, go to your place. Go to your place. Okay? So tama, yun nga pala yung point na lagi na pinagdadebatihan. Para mas simple na lang, in our parish, pati sa Ayala, do it by pairs. The reverence to the altar or reverence to the Blessed Sacrament, do it by pairs, and then go immediately to your seat. Yeah. Ba't kayo iikot? O na kayo sumalsaw. Event ko yun. Kaya sasawsaw pa. Lumuhod lang kayo. Manikluhod. Head bow. Don't look at me or else you will die. Ganon. Remember, the only possession of the Blessed Sacrament takes place on Holy Thursday. That's only once a year. It's only once a year. And who joins the procession? The servers, the canopy bearers, and the apostles. Not even the lay ministers sinasama. Malektor sinasama. Only those who are supposed to be there. Let them walk. Ang lilit ng simbahan sasamahan pa tayo. Gusto nyo sumama posisyon. Pag napaposisyon ako sa labas, sumama kayo. Ang hirap dito, pag nasa labas, ayaw nyo sumama. Pag nasa loob, gusto sumama. Bakit? Gusto ko saan masikip, sisiksik. Pag naposisyon ako, lawak lang ng Bonifacio Avenue, walang gustong sumama. Get? So, that takes place only once a year. Only once a year. Sometimes, people decide to have processed Blessed Sacrament during Corpus Christi, but to me, honestly, if you don't bring the Lord outside during Corpus Christi, the purpose of the procession is defeated.
Bakit iikutin mo pa sa simbahan? Ang tagal-tagal na niya nandun sa tabernacle. Get? So what's the point? Sometimes we engage in many things we like, pero anong point? What's the point? Okay. So, iikot si Father. Ano ngayon? Kanina pa siya nandyan. Bakit nagpuposisyon ng Blessed Sacrament sa Huwebes Santo? Sagot, para ilipat ang Blessed Sacrament mula sa altar patungo sa altar of repose. Ganun lang ang dahilan. Okay? The practical reason for the procession of Blessed Sacrament on Holy Thursday is simply to transfer the hosts to the altar of repose. Ganun kasimple lang yun. So yung pageantry that goes with yung may canopy, may pa-insenso, may pa-bell, well, don't forget the reason. Ba't ginagawa? Ginagawa yun para ilipat lang ang Panginoon mula sa altar patungo sa altar of repose. Bakit? Kasi pagkatapos ng huling hapunan, lumipat si Jesus, tumawid ng Kidron Valley, patungo sa Garden of Gethsemane, kung saan siya nanalangin. That is the ritual expression of the procession of the Blessed Sacrament. After the Last Supper, singing psalms, Jesus and the apostles crossed the Kidron Valley and entered into the Garden of Olives. Kaya mapapansin nyo, all the rituals of Holy Week may malalim na it is a dramatization of the Passion of Christ in real time. Real time. Bakit sinasara ang adoration ng midnight? Bakit? Kasi midnight dumating si Judas, hinalikan si Jesus, dinakip si Jesus at nila sa bahay ni Caiphas. So that is the reason why all solemn adoration on Holy Thursday ends at midnight. Diba, ano? Actually, pag naintindihan natin, ang ganda pala nun, syempre, maganda. Because liturgy is always beautiful. It's always beautiful. Okay? So yung pagtawid, Kidron Valley, going to the Garden of Olives, yes. Nasaan na? Microphone. Since yung naipaliwanag po kanina dun sa pag-serve sa Ayala Mall, actually we were the ones who were Ay nako, ba't umamin? Aminin po nga namin. kayo, di ba? Anonymous nga, di ba? Umamin ka bigla. Anyway, o di nalantad ko sino yon. Anyway, no problem po. Alamin lang po Kasi namin, kasi ako parang kakasuhan. hindi pa rin po malinaw sa amin yung actual na tamang gagawin. Since for the longest time, almost 3 years now ako nagsiserve, ganun at ganun lang po ang ginagawa namin. But suddenly, during that time, medyo yung temper nyo po hindi na control. At napagilitan nyo po kami in front of... Hindi ako nagagalit. Anyway, mataas ang boses ko. ganito, yun lang po, inaalam. Tanungin mo pa kung sino man. Si Danny, natatasan ko boses. O, Danny, di ba? Anyway po, kanina Hindi po lang ikaw ang pinaliwanag privileged ninyo, person in the universe. pinaliwanag po ninyo, ito po si Brother Lito, hindi rin po niya masyado pa rin naintindihan yung tamang proseso. Kasi yung pagluhod po namin sa tabernacle is parang pag-respect po namin siya sa kanya. Ay, ulitin Kung ko. maliman po, Listen well. pakiulit na lang po. Listen well. Si Jesus nasa altar. Kayo
nandyan. Kaharap nyo si Jesus, nasa altar. Hindi naman kayo nasa harap ng tabernacle. So therefore, when you genuflect there, when the tabernacle door is open, what does it tell you? You do not recognize the presence of Jesus who has been there at the altar since Holy Holy. Magkaiba bang Jesus ang nasa tabernacle at nasa altar? Magkaiba ba? Yes or no? And then, nakuha na, bali, Magkaiba ba? Kasi ang problema dito, sinasabayan nyo, you do not want to listen. Listen. That is the secret of spirituality. Listen. Ay, dami agad objection eh. Listen nga. Listen. Uulitin ko ha. Jesus, nasa altar since Holy Holy. Nandun kayo sa across the altar and the Blessed Sacrament Ayala is there. You are here, altar's here, tabernacle there. When we are at the altar, we give respect because Jesus is already there. Ang nangyayari lang naman, inilalabas mo lang yung extrang ostia para magamit. Pero when from across the room, you venerate the tabernacle, are you denying the presence of Christ who has been there at the altar from Santo Santo until that time? Yun ang sinasabi ko. Oh. Sige, Fads. I hope makuha. Pero kanina, Fads, tama. Sinabi po ninyo na we really need to read the general instruction of the Roman Missal in order for us to understand most of the things na nangyayari during the Mass. So that means, for all of us na nandito po, lalo na sa mga liturgical ministers, baka po pwede, during your meetings, you read the GIRM. At pag-aralan, at kung meron pong hindi malinaw sa GIRM, there is this opportunity now na tanong kay Father yung paglilinaw. Katulad ng, siguro sa ngayon, nakikita na natin yung difference between yung nasa tabernacle, nasa altar. The point is, let us also study ano ba ang nasusulat sa GIRM. It's a book kung ano po yung mga dapat nating gagawin para sa ating pagsusilbi sa banal na misa. That is the reason why we are engaging in a monthly formation. Kasi nga, we have to address these questions. Pero, as I told you, I do not like our monthly formation to just answer the question, stand, kneel, sit, when, where, how. We have to know the theology. For example, have you ever thought that yung pagharap ng Diyos sa mga tao sa Mount Sinai ay may kinalaman sa misa? Diba? And yet you're talking the same encounter. You're talking the same encounter. Kaya sasabi ko sa inyo, from across the altar, you are already in the presence of the Blessed Sacrament because the transubstantiation has taken place at the Santo Santo. Kaya nga, di ba, yung malaking kontrobersya, kneel ba o stand? Kneel ba o stand? Sa wakas, si Bishop nagbigay ng directive, kneel. Linaw, kneel. The only one who genuflects before the tabernacle is the one who, number one, opens the door and gets the Blessed Sacrament, or number two,
the one who passes in front of the tabernacle. The one who passes in front of the tabernacle. Now, in some cases, in some ritual cases, some ritual manuals, genuflection before the tabernacle is done only at the beginning and at the end. But not many people accept that. But there are examples of ritual books that tell you genuflection before tabernacle takes place only at the beginning and at the end. But not many people accept that. Kaya sa akin, when the tabernacle door is opened to let out the Blessed Sacrament or return the Blessed Sacrament, the one doing that in front of the tabernacle kneels. But the others, you have to continue to show reverence for the Blessed Sacrament who is already at the altar. Okay? Parang, ano ba? Ang nangyari kasi, parang kausap mo ang isang tao, tas may isa pang kakilalang dumating, tatalikuran mo yung kausap mo? Hindi. You don't turn your back. Yung doon sa kinakausap mo. Because you have to acknowledge that person's presence. It is really about the presence of the Blessed Sacrament. Nasa tabernacle siya, fine, but in the ritual of the Mass, He comes down at the Eucharistic prayer. Comes at the Eucharistic prayer. Okay. So, Father, before we end, kung sakasakali, number one, again, this will be a monthly thing. Panawagan po unang-una sa mga naimbita na hindi po bahagi ng liturgical ministers kasi may mga kasama tayo dito, BEC, may mga kasama sa youth na not necessarily directly involved sa liturgical ministers. Encourage pa rin po tayo na dumalo. And for now, based dun sa statistics, sa survey na ginawa po para malaman na may dadalo ngayong Sabado, more or less nasa 150 yung nag-commit. Pero ngayon po, nakikita natin hindi lang tayo 150. So for that, palakpakan muna yung sarili ninyo para sa pagdalo. This is a very big audience kung tutuusin. Maraming beses na po tayo nagkaroon ng mga recollection na hindi ganito ang population. Magandang simula po ito. Pero sana hindi lang sa simula. At pangalawa, sa mga kasama po natin na wala rito ngayon, kanina, nag-check ng attendance si Padre. Alam niyo na yung grupo kung sino yung kakaunti. Ang ginawa po ngayon ng youth ministry natin ng SOCCOM ay naka-record po ito. Ito po ay ipopost sa ating official Facebook page para yung mga absent nating kasama ay mapanood. Pero ang susunod na pagpupulong po natin ay mangyayari kung every last Saturday, based sa calendar po, the 5th Saturday ay August 30. So this is not 4th, 5th Saturday. So pakilagay na po sa schedule natin on August 30, 9 o'clock, we will be here again for the second part of this liturgical formation. Malinaw po ba yon? Okay, sa mga liturgical minister heads, please make sure 100% attendance po tayo. Kasi baka yung hindi pa natin kasama, yun na naman na magkamali. Di ba? Sabihan na po natin na this will be a worthwhile and hindi po sayang yung oras natin. Pangatlo po, may PPC meeting right after at ang hiling po namin 2
2 miyembro per organization ang a-attend. We took advantage sa marami ang nag-commit na pupunta, pero that will come after lunch na lang. 1 o'clock na lang po tayo mag-meet. Okay? Actually, 1 o'clock naman po yung original time. Next po, kung may mga questions po kayo, nahihiya kayo, ang gagawin na lang po ng PPC ay magpo-post na lang po kami ng isang questionnaire na naka-Google form para pagdating dito, pwedeng advance, alam na ni Padre kung ano yung mga possible na gumugulo sa utak natin o kailangan ng paglilinaw na pwedeng ma-incorporate sa next part or masagot niya kung nahihiyaman kayong tumayo sa harapan. And then, GIRM, kung kaya pong bumili ng libro, bumili po tayo or pagtulong-tulungan po natin. At yung learnings for today, sabi nga, yung hygiene natin, maligo tayo, maglaban ng damit bago tayo pumunta sa altar, maghanda tayo sa pagpasok natin sa ating simbahan. So, yun Father, attendance will be checked. Please, lahat po ng samahan, ipasa yung attendance, makita lang po namin, magkaroon kami ng tracker, mapicturan lang po para at least alam namin sino-sino na. Medyo seryoso yung tanong kanina. Pag hindi ba dumalo dito sa monthly, ay isususpend. Bagamat wala pa, General, pero please, we need all your cooperation. Okay po, para naman maging maayos yung ating pagsisilbi sa ating banal na misa. And with that, Father, thank you so much po for giving us the time. Palapakan po natin. Tumayo tayong lahat. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee send up our sighs, mourning, weeping this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us, and after this exile show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Salamat po ng marami. Magandang umaga.